Narito ang ilan sa mga impormasyon na dapat mong malaman tungkol kay Vice President Sara Duterte. Sara Zimmerman Duterte Carpio, o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Ipinanganak siya noong May 31, 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ni Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at Elizabeth Zimmerman Duterte, isang dating flight attendant at guro. Nagtapos siya ng BS Respiratory Therapy sa San Pedro College of Davao, kung saan una niyang balak na kumuha ng kursong may kaugnayan sa medisina. Ngunit kalaunan ay tinahak niya ang pag-aabuga siya sa San Beda College hanggang sa natapos niya ito sa San Sebastian College Recoleto sa Manila at nakapasa sa bar exam noong 2005. Pagkatapos ay nagtrabaho siya ng ilang buwan bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. Si Inday Sara ay kasal kay Manasseh Carpio, isang abogado mula sa kilalang pamilya sa Davao. Sa kabila ng kanyang matatag na personalidad sa politika, kilala si Sara bilang masigasig na ina at madalas na nagbabahagi ng mga aspeto ng kanyang buhay pamilya sa social media. Noong December 2006, inamin ng ama ni Sara na si former President Rodrigo Duterte na nung una ay pinipigilan niya ang kanyang membro ng pamilya na huwag pumasok sa magulo at mahirap na mundo ng politika. Ngunit dahil sa kanyang pag-aalala sa mga maaaring tiwaling politiko na papalit at sisira sa kanyang legasiya, ay kinumbinsin niya si Inday Sara na tumakbo bilang kanyang running mate sa eleksyon. Nanalo si Inday bilang Vice Mayor noong 2007 at naging Mayor naman noong 2010. Bagamat bago pa man sa politika si Inday Sara ng mga panahong iyon, ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno sa mga miyembro ng konseho ng lungsod. Noong December 2, 2010, hinirang siya ni former President Benigno Aquino III bilang tagapangulo ng Regional Development Council ng Region 11. Siya ang kauna-unahang babae na humawak ng posisyon at ang unang hinirang mula sa sektor ng gobyerno mula nung muling organisahin ang konseho noong 1986. Sa kanyang pag-upo bilang chairperson, umangat ang gross regional domestic product ng Davao Region mula 3.9% noong 2011 hanggang 7.1% noong 2012. Sa ilalim ng pamumuno ni Sara, ang Davao City ay umangat at naging pangunahing lungsod sa Mindanao. Isinulong pa niya ang lungsod bilang destination ng turismo at pamumuhunan na ipinakilala ang tagline na Davao, Life is Here. Sa maikling panahon mula 2011 hanggang 2013, nakatanggap ang Davao City ng 36 na parangal, pagkilala at sertipikasyon para sa mahusay na pamamahala, negosyo, turismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pondo, transparency at iba pa. Taong 2013, nagpahinga si Sara sa politika at noong 2016, muling pumasok si Sara sa lokal na politika at naging alkalde ng lungsod. Isa sa kilalang kontrobersiya na sangkot si Inday Sara ay noong July 1, 2011 nang masuntok niya si Abby Andres, isang sheriff ng Davao City Regional Trial Court dahil sa demolisyon ng mga barong-barong sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr., Agdao, Davao City. Hiniling niya sa korte at sa demolition team na ipagpaliban ang demolisyon, ngunit tinanggihan ni Andres ang kanyang kahilingan at itinuloy ang marahas na demolisyon na nagpasiklab ng kanyang galit. Pagkaraan ng ilang araw ay nagsampa ng reklamo ang Sheriff's Confederation of the Philippines Incorporated laban kay Sara kaugnay sa insidente. At noong June 28, 2012, halos isang taon pagkatapos ng insidente, nag-public apology si Inday Sara kay Andres at sa kanyang pamilya. Si Sara ay isang adopted member ng Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984 at ng Philippine National Police Academy, Tagapagkalinga Class of 1991. Siya rin ay membro ng Philippine Coast Guard Auxiliary at ng Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. Hawak niya ang ranggong Colonel at kasalukuyang Assistant Brigade Commander ng 222nd Ready Reserve Combined Arms Brigade, Philippine Army. Nakatanggap siya ng ilang medalya, ribbons, badge at citation para sa kanyang trabaho sa Davao bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Ipinakita ni Sara ang walang patid na pagsisikap para sa kapayapaan at pag-unlad ng kanyang administrasyon. Dahil dito nakamit ng Davao City ang mataas na pambansang katayuan na nakatanggap ng 170 na parangal, pagkilala at sertipikasyon mula March 2017 hanggang December 2021. Ang Davao City ay sinama sa listahan ng 2021 Top 10 Richest Cities ng Pilipinas ayon sa Commission on Audit. Sa parehong taon rin, naitalaga ang Davao City bilang ika-4 na most competitive highly urbanized city ng Department of Trade and Industry. Hindi lamang yan, kinilala si Sara dito at sa ibang bansa para sa trabahong ginawa niya bilang Local Chief Executive. Noong 2012, isa siya sa 88 nominado sa prestihiyosong World Mayor Awards at isa sa 2 Filipino Mayor nominees. Noong 2021, napili siya bilang top performing mayor ng Pilipinas na may rating na 93% sa pamamagitan ng isang independent at non-commissioned survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated.
Noong 2022 election, nanalo siya bilang Vice President na may mahigit 32 milyon na boto. Siya ang naging kauna-unahang Vice President na nahalal ng nakararami mula noong 1986 election at ang nakakuha ng pinakamalaking bilang ng mga boto mula noong 1969. Hindi lamang yan, nakamit din niya ang pinakamaraming boto para sa alinmang katungkulan sa isang solong panalo na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod dito, siya rin ang pinakabata at unang naging Vice Presidente mula Mindanao. Ilan nga sa kanya mga nagawa ay ang mga sumusunod. Nagtayo si Duterte ng mga satellite office para sa Office of the Vice President sa Cebu City, Dagupan, Davao City, Tacloban, Tandag at Zamboanga City. Noong October 9, 2022, sa pakikipagtulungan sa DepEd at Department of Health, sinimulan ni Sara ang pagpapalabas ng kalusugan food trucks sa mga piling lugar sa bansa upang tugunan ang malnutrisyon sa mga mag-aaral. Ang mga food truck ay regular na humihinto sa mga